Good morning po, servants of Christ, Christian community. Totoo na to. Good morning, magandang umaga po. Woo! Bagamat po ay tayo ay parang may paparating na bagyo. Yan po, sige, pwede po tayo tumayo. Ngunit purihin ang Panginoon dahil tuloy pa rin po ang service natin. Walang makakapigil sa atin na purihin ang ating Panginoon at salamat sa kalakasan na binigay niya sa atin, na ginising niya ulit tayo ng may panibagong hininga, no? Na may bagong kalakasan at yung ating yung gusto nating pang matulog kasi ang lamig, di ba? Pero syempre yung ating commitment sa ating Panginoon, yung ating pagmamahal sa ating Panginoon ay ganun na lamang. At gusto natin pumunta dito at sama-sama nating purihin ng ating Panginoon. Alam niyo po dito sa una kakantahin natin, ang sabi dito, strength will rise as we wait upon the Lord. So, strength will rise as we wait upon the Lord. So, napansin ko dito na as we wait upon the Lord, strength will rise. Yung kalakasan natin ay tataas. Paano kaya yun, no? So, meron ba naghihintay na tumataas yung ating strength? So, minsan nadi-discourage tayo or minsan nagiging weak pa nga tayo habang tayo ay naghihintay. Kailan kaya darating yung sahod? Kailan kaya gagaling yung pamilya ko? So, kailan kaya magiging okay ang lahat? So, minsan sa pag-wait natin, nagiging weak tayo, nadi-discourage tayo. Tama po ba? Habang tayo naghihintay. And ayaw natin talaga naghihintay. Pero sabi dito, strength will rise as we wait upon the Lord. Ito yung isa ko sa na-realize. Yung emphasis dito is yung ating paghihintay sa ating Panginoon. Yung ating Panginoon. Kasi yung pag tayo naghihintay, we rely on our own strength. Minsan, di ba, nagkakasakit tayo or our physical strength nawawala. Pero, if we put our strength sa ating Panginoon, if we put our hope sa ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng kalakasan. Amen po ba? Tayo ay magkakaroon ng kalakasan kasi sa ating Panginoon, nasa Kanya ang lahat. Nasa Kanya ang lahat. He is our hope. He is our deliverer. He is our healer, our provider. Kahit yung imposibleng mangyari sa buhay natin, kaya niyang gawin yun. All we need is to trust in our Lord. Trust in Him. Kahit may mga bagyo dyan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Let's put our hope na kaya niyang gawin ng imposible ang ating Panginoon. Yung mga pamilya natin may sakit, huwag tayong mawala ng pag-asa. Let's put our trust in our Lord God. He can deliver us and He can heal us. At doon natin mapapatunayan ng ating Panginoon ay tunay na makapangyarihan ng ating Panginoon. No questions asked. And as we sing this song, may our strength will rise and our hope and trust will be put only sa ating Panginoon. Sige po, purihin natin ating Panginoon as we sing this song. Kantahan natin siya ng buong puso. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Amen. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon our God. You reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God. Yes, Lord. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak.
Panginoon. Sing, strength will rise. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our strong deliverer. You are the everlasting. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint. You won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Purihin natin ating Panginoon. Salamat, Panginoon. You are the everlasting God. You don't grow weary. You are not weak, Panginoon. Salamat, Panginoon. We put our trust and hope with you, Panginoon. Let's sing, you are the everlasting God. You are the everlasting God. The everlasting God. The everlasting God. The everlasting. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint. You won't grow weary. You're the defender of the weak. You go forth. You comfort those who need. You lift us up on wings like eagles. The Lord is the everlasting God, the creator of all earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of his understanding. He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youth will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will not run and not grow weary. They will walk and not faint. Amen po ba? Tunay nga na ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin siya. Ng ating Panginoon ay everlasting God. Napagtagumpayan ng ating Panginoon ang kamatayan at alam natin na muli siyang babalik. So, let's continue to praise our God and tayo po muna ay manalangin. Lord, salamat po. Because in you, Panginoon, may pag-asa. In you, Panginoon, may kagalingan. May deliverance, Panginoon. And we know, Lord, na if we put our faith and trust in you, our strength will rise, Panginoon, as we wait on you, Panginoon. Lord God, salamat po sa umagang ito na binigyan niyo po kami ng panibagong kalakasan, Panginoon. Panibagong strength, Lord, para pumunta po dito sa simbahang ito, Panginoon. Sama-sama po namin kayong pupurihin at sasambahin. It is because of who you are, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon,
dahil andyan ka parati sa amin at hindi mo kami pinapababayaan. Lord, as we sing praises, Panginoon, sa inyong umagang ito, cleanse our hearts, Lord. Forgive us, Panginoon, sa mga nagawa po naming pagkakasala. Kung nasaktan po namin kay Lord, Lord, we want to ask for forgiveness, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Gusto namin, Lord, na lumapit sa inyo, Panginoon, ng may pagpapakumbaba at may pagpapasakop, Panginoon, sa aming mga puso. Panginoon, wala po kaming ibang sasambahin, wala po kaming ibang iisipin, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoon, sa amin. Pagpupurin, pagsamba. Wala kaming ibang itataas, Panginoon, kundi ang inyong pong pangalan, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. We truly glorify, Panginoon, and honor you. Despite of our circumstances, Lord, kung ano ba mga nangyayari, Panginoon, sa amin, mga problema, kasakitan, mga awayan, Panginoon. Lord, we will not stop, Panginoon, to praise your name and to worship you, Panginoon. At lalo pa itong magiging isang motivation, Lord, sa amin para lalo kaming lumapit, Lord, sa inyo. Lalo kaming magpasakop sa inyo, Panginoon. Lalo kaming mag-depend, Lord, at mag-surrender sa inyo, Panginoon. And I pray, Lord, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay may tunay na pagsamba at pagpupuri sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, at kayo po ang maluwalhati, mapapurihan, Lord. At sabik kami, Lord, sa presensya mo at sa gagawin mo ngayong araw na ito. Habang kami nagpupuri at makikinig ng inyong salita. Salamat, Panginoon. Ang lahat yung dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen and Amen. Sige po, patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Alam ko po ay sabik na tayo. Sabik tayong purihin ang ating Panginoon. Sabik sa presensya mo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na ba kayo? Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawag. Nananabik na makita muli mo pagbisita. Panginoon! Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sige po, sabay-sabay nating kantahin. Ako'y narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik.
nananapik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa, ako'y narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw! Sumasayaw ka nga, sa galak tumatawa, nananapik na makita, muli mong pagbisita. Panginoon! Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapik na makita, muli mong pagbisita. Panginoon, Noong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sa huling pagkakataon, sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Salamat, Panginoon! Amen! Amen! Amen. Purihin ka, Panginoon. Kami ay sabik sa iyong presensya. Malayang malaya ka, Panginoon. Change our hearts, Panginoon. Change us, Lord. Change our hearts, Lord. As we wait, Panginoon, baguhin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Baguhin niyo po ang aming mga isipan, Panginoon. Nagpapasakop kami, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord. You are forever. Ikaw ay mapagpakilanpaman, Panginoon, Diyos ng aming buhay. Patuloy ka naming sasambahin. Let's worship our God. Worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and king. I live for all my days,
to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love. God, you showed me through the cross. I'll worship you, my God. Let's worship you. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. We worship you, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal niyo po sa amin. Sing, I'll worship you. I'll worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing for you, my dad and me. I'll live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love. But you showed me through the cross. Oh, let's worship Him. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. I'll worship you. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Oh, we worship you. We worship you, Lord. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I'll sing. Forever I will be with you. Be with you. We want to be forever with you. Salamat, Panginoon. Tunay nga na ikaw ay dakilang Diyos. Ikaw ay tunay na mabuti, walang papantay, Panginoon, sa iyo. Ang tanging ngalan mo lang ang aming itataas sa aming mga buhay. O Diyos, narito kami. Tanggapin
tunay na ikaw ang pinagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos, O Diyos. Wala nang patay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Oh, dakila ka, O Diyos, O Diyos. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Purihin ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Oh, aming Ama. So, salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari. Wala nang makakapantay, Lord, sa inyo pong kapangyarihan. Sa inyo pong pagmamahal po sa amin, Panginoon. Ikaw ang tunay na
ka, Diyos. Salamat, Panginoon. At hindi mo kami iniwan, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Ikaw ay Diyos. Mula noon hanggang ngayon at magpakailan pa man, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Wala kang imposible sa inyo, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Pupurihin ka namin. Pupurihin ka namin, Panginoon. Sabay-sabay nating awitin sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, yan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bigyan natin ang best na palakpak sa Kanya. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. We worship you, we honor you. We thank your name. In Jesus' name. Amen. And amen. Amen. Magliwanag ka sa amin, Panginoon. Bagamat bumabagyo, may paparating, magliwanag ka, Panginoon. Alam natin na darating din ang araw sa ating mga buhay. Literal man o hindi literal. Patuloy nating imbitahin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sige po, ngayon naman po ay may chance po tayong magbatian. No? May mga nakikita po ako ditong mga bago. Nako, mukhang dumadami ang T40. Sige, pwede bang paano ba ito? Magpakilala kung sino kayo para bago tayo magbatian. So may nakitang bago dito. Pwede pong malaman. Ngayon po. Mark po. Mark. So siya si Mark. Mark. Sian. Sian. Para may bago rin dito ang dalawa eh. Ayan. Hindi kayo makatakas sa... Ano pangalan mo? John Paul. Yan, John Paul. John Paul at... Darrell. Darrell. Yan. Welcome sa inyong apat. Though yung dalawa dito, umatin na sila pero welcome pa rin. So, welcome natin yung apat na... Sino nag-invite sa inyo? Wala lang, may pumunta lang kayo dito. Si Buddy, yan. God bless you po for inviting these people. Sige po, umikot po tayong lahat at sama-sama po natin antayin ito. To be strong and to be enough. We will learn to love each other more.
that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always see what God wants. A family always there, so be strong and to lead on. May we learn to love each other for with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and we always give to you what God would have us be. A family always there, to be strong and to lean on. We will learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to that we might be a true family. Sabay-sabay natin ito. Welcome to the family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and we always talk to you what God would have us be. A family always there, to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Sige po, muli po nating palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Welcome to Servants of Christ Christian Community Family. Yan, family. No? Pwede na po tayong makaupo. And sabi nga doon sa kanta, nawa, we are growing in love. Yan, and we are leaning on Jesus na siyang nagbubuklod sa ating lahat. Yun. So ngayon naman po ay konting announcement lang po. No? So yung mga nagpa-register for the FCC Grand Reunion History. So gaganapin na po yan sa November 30. Ang oras po niyan ay 8 a.m. hanggang 4 o'clock a.m. So yung mga t-shirts ninyo ay alam ko na pamigay ko na siya last week. And yun, susuotin niyo siya of course sa araw na yon. And wait lang po kayo doon sa mga transportation natin kung paano tayo pupunta doon kasi alam ko magkakaroon ng designation kung kanino sasabay or paano pupunta doon. So wait lang po kayo for further announcement sa transportation natin. And of course, tuloy-tuloy pa rin po yung ating nagsimula na nung last Friday yung ating prayer meeting. Yun. So parang onti lang kami. Pero I know na this coming Friday, no, let's attend the prayer meeting. That's Friday, 8 o'clock onwards. Yun. So meron pa tayong sige po. So kung wala nang announcement, dadako naman po tayo sa pagbibigay, nagawain na pagbibigay sa ating Panginoon. At lilid po tayo ng ating children's pastor, si Jason po.
Sound check. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong sa inyo pong biyaya, sa inyo pong pagpapala po sa amin, sa inyo pong katapatan po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng panahong aming nararanasan ngayon ay idinako nyo pa rin po kami ng ligtas at nakapagpapuri po kami, bigay po kami ng mga awitin pagsamba sa inyo, Panginoon. At ngayon naman ay idinadalangin namin ang aming mga ipagkakaloob, ang aming mga ikapo. Idinadalangin po namin na maging kalugod-lugod po ito sa inyo, O God, at nawa po ay magbigay po ito ng kasiyahan din po sa aming mga puso habang kami po ay nagbibigay. We acknowledge, Lord, your goodness, your faithfulness, ang iyong provision sa amin sa araw-araw. Kaya, Panginoon, nawa ay magamit po ito para sa ikalalago ng iyong iglesia at sa iyo pong yung pagpapalawak pa po ng iyong kaharian, O God. And magamit din po ito, Panginoon, para ma-spread din po ang iyong mabuting balita na ma-reach out po ito sa iba pa pong hindi pa po nakakakilala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, malayo na po tayo makakapagbigay. Sa biyaya mo lamang Ako nabubuhay sa biyaya mo lamang. Ako nakakapagpuri sa biyaya mo lamang. Ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Magandang umaga po sa atin lahat. Good morning. At magandang umaga sa mga tagapangarap na nandito ngayon. Salamat, Bud, sa pag-invite mo sa kanila. At salamat din sa inyo dahil tinanggap nyo yung pinaunlakan nyo si Buds na pumunta ngayon para makadalo ng ating gawain ng pananambahan at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito, kanina inawitan natin ang ating Panginoon, right? Na kinantahan natin siya, sinamba natin, tayo nakipag-communicate sa Kanya. Sa pagkakataong ito, tayo naman ang makikinig kung ano ang Kanyang ituturo sa atin. At yung pagtuturo niya ay manggagaling po dito sa Biblia na siyang panuntunan ng faith ng tao, no? Kung saan tayo mananalig, kanino natin ilalagak yung ating faith. And at the same time, paano tayo mamumuhay hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Okay? So mamaya, mapag-aaralan natin yan. Kumusta na po kayo? Isang maulan na araw daw, sabi ng ng Pag-asa. At patuloy nating ipag-pray, kasi super typhoon daw itong Pepito. At kaninang alas 5 ng umaga ay dumaan na. Pagdating daw ng alas 5 ng hapon ay nandito na siya sa Central Luzon, okay, according to the map, no? At bukas na madaling araw ay nakalabas naman siya sa ating bansa na. Kaya ipag-pray natin na hindi makapaninsala, no, yung tong bagyong ito dahil sa super typhoon daw noong araw hanggang signal number 4 lang. Ngayon signal number 5 na. Okay? Lalo na yung mga
mga nasa probinsya ng Bicol, yung mga dadaanan, ipag-pray natin sila, ano? Bakit hindi nga pala tayo saglit na manalangin para sa pagkakataong ito? Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Lord, nakikita mo po ang kalagayan ng aming bansa. Sunod-sunod na bagyo ang bumisita po dito sa amin. At malaki po naging pinsala sa iba po naming mga kababayan. Bagamat hindi po kami masyadong affected, Lord, still, Panginoon, nananalangin po kami, Panginoon, ng iyong proteksyon, ng iyong gabay, lalo't higit doon sa mga dadaanan mismo ng bagyo. Ingatan mo po sila, Panginoon, na wala pong masayang na buhay, bagkus, Panginoon, ay magkaroon sila ng pag-iingat at ganun din naman, makinig kung ano man po ang dapat nilang gawin, sundin kung ano man ang mga tulong na pinaaabot ng aming pamahalaan upang nang sa ganoon ay maiwasan po ang malaking damage. Higit sa lahat, Lord, as much as possible, dinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, na matunaw po ang bagyong ito at hindi po siya magkaroon ng malaking effect dito po sa aming bayan. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy pa rin kaming nananalangin, lalo tigit na pagdaan po nitong bagyong ito sa Kabikulan at sa gitnang Luzon, pagdating ng hapon, dalangin po namin, Lord, ang iyo pong protection pa rin sa aming lahat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, pinagkakatiwala po namin sa iyo na maging ang mga kalamidad na to ay spare mo po kami, Lord. Ang lalo higit ang aming bansa, ang aming bayang Pilipinas. Salamat po, ito pong aming pinagkakatiwala sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Nais din po natin batiin yung mga naka-online nating mga kapatiran, ano? Katulad ni Ate Sinta at ni Joy sa New York, si Ate Vicky sa California, at maging si Tita Ching sa San Mateo, at si Tess Galvez sa Quezon City, si Olga, at si Ate Annabel na nandyan lang po sa sa ating subdivision. Maging yung mga tagapangarap po, si Sam. Si Sam ay natanong ko sa kanila kanina ay may sakit yata, no? Okay, may sakit daw si Sam pero mabuti naman at nandito pa rin yung mga kaibigan nila. Si Jenna Lynn, kasama po natin sa Bible study, at maging si Weng, at maging si Cindy na na-invite din niya si Adora sa atin pong pakikinig ngayong araw na to. Welcome po sa inyong lahat, ano? At sana po ay hindi lang po kayo bumati doon sa ating Facebook, kundi tapusin po natin, lalo na yung pakikinggan po nating salita ng Diyos ngayon. Kasi lagi nating nababanggit ito at lagi nating ipinapahayag. Pero ito na ngayon, nandito na ngayon tayo sa pag-aaral patungkol sa second coming. Kasi ito'y lagi nating pinapahayag, di ba? Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Okay? Yung Christ has died, alam natin yun, ano? During Holy Week, Christ has risen, Resurrection Sunday. Yung Christ will come again. Alam ba natin kung paano mangyayari yon? Kung paano mangyayari? Kung kailan mangyayari? At ano ang dapat nating ginagawa bago dumating ang Panginoong Jesus? Okay? So, tama-tama po, kasi ito na po ang topic doon sa ating pag-aaral, no? Sa Matthew chapter 24, at hahatiin ko po ito sa ilang bahagi. Kasi napakahaba po nito. Kaya ang unang bahagi ay sino, sasagutin natin yung tanong na sino. Ang ikalawang bahagi ay kailan. At sa ikatlong bahagi ay yung paano. Okay? So, the who, the when, and the how. Okay? So, pakinggan po muna natin yung first part. At ito po ang nilalaman ng ating babasahin. Kung ano man po ang babasahin natin, yun lang po ang ating pag-aaralan muna. Okay? So, hilingan ko po lahat tumayo sa pagbibigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Matthew 24, verse 1 to verse 14.
And Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. I tell you the truth. Not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. And as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? And Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places, and all these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. And at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But he who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Manalangin po tayo at humingi ng gabay sa ating Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Lord, tunay nga po, O Diyos, na ang salita mo na iniwan mo sa amin ang magsisilbing gabay kung paano po kami mamumuhay, kung ano dapat naming gawin. Salamat po, Panginoon, dahil ang salita mo ay naririto pa rin, bagamat maraming panahon ang pinilit itong wasakin, sunugin, sirain, pero pinanatili mo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, nandito kami. Tapat naming pinag-aaralan ang iyong mga salita upang magsilbing gabay sa amin kung paano po kami mamumuhay. Lalo't higit, Panginoon, na nalalaman namin na malapit na ang muli mong pagbabalik. Kaya, Lord, tulungan mo po ang bawat isang makikinig ngayon sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na maunawaan po namin ang amin pong mapapakinggan, ang aming mapag-aaralan, at ikaw nga po ang siyang magbago ng aming mga buhay, na isuko namin ito sa iyo lamang at magpatuloy kami sa aming pananampalataya upang datnan mo kami sa panahong iyon, sa muli mong pagbabalik, na handa at may pananampalataya sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na gagabay sa amin, sa aming pong buhay. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon, pasasalamat luwalhati sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. At hihilingin na po natin yung mga Sunday schoolers natin. Yan. Yung mga batang yan ay mag-aaral sa level nila. Pero pagdating ng araw, pag sila ay 13 years old na, pataas, sila naman ay makakasama na natin dito sa ating pong main hall for worship and for word of word. Okay? Katulad po nung nabanggit ko kanina, sino po nakakarinig nun? Yung mga talatang yon. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Siguro narinig niyo yan, di ba?
Nung araw lagi kong napapakinggan yun. Part yun ng tinatawag nating misa. Okay? Okay? At ginagawa pa ng kanta yun, ano? Si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, at si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Okay? Kaya nga, ang topic po natin sa umagang ito at maging sa mga susunod nating linggo, dahil yung pong Matthew 24 hanggang part ng 25, Matthew 25, ay it's all about the Lord's second coming. Okay? Bakit second coming? Ano yung first coming? Okay, yung first coming po is Christmas. Di ba? Yung unang pagdating ng ating Panginoon ay yung ipinagdiriwang nating tuwing araw ng Pasko. Dumating siya as a baby. Okay? At nung siya ay lumaki na, at the age of 30 hanggang 33, ang kanyang earthly ministry ay nagsimula na dito, nagsimula siyang magturo, nagsimula siyang gumawa ng mga himala, nagpagaling, nagpakain, at bumuhay ng patay. Pero ito na ngayon, pumasok na uli siya ng Jerusalem at nagsimula na siyang magturo ng mga huling, sabihin nating, aralin na kailangang matutunan ng mga alagad niya. Dahil week time na lang po ito isang linggo na lang halos to. Pero sa atin, matagal kasi nga, iniisa-isa natin. Bawat perikope o bawat topic. Okay? Pero sa panahon ng ating Panginoong Jesus, according to Bible scholars, isang linggo na lang ang pagitan nito mula nung pumasok siya sa Jerusalem hanggang sa kanyang passion of Christ. Okay? So yung pong pagtuturo niya ay included po yung kanyang muling pagbabalik. Okay? Kaya nga po inaasahan natin na sa pag-akyat ng ating Panginoon sa langit, babalik siyang muli. Yun yung sinasabi natin na Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Nakahanda ba tayo sa kanyang muling pagbabalik? Yun ang isang tanong. Pinaghahandaan ba natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon? Dahil sa araw ng yon, Judgment Day po yon. Okay? Sino nakapanood ng mga Terminator dito? Di ba? Sa Terminator, mayroong Judgment Day. No? Pero sa araw na yon, judgment to those who do not know Him. Pero those who know Him, ay nako, blessedness yun. Okay? Makakapiling niya sa kanyang kaharian. Pero yung hindi po sumampalataya sa Kanya, hindi kumikilala sa Kanya, judgment po yon. Okay? Kaya nga ito ay dapat na ituturo, na ipapangaral sa pulpito. Para nang sa ganon, hindi lang yung ating buhay sa mundong ito ang ating pinaghahandaan. Pinaghahandaan din natin yung susunod na buhay. Paano tayo makakapasok doon sa buhay na walang hanggan na sinasabi? Kung meron pong eternal life, merong eternal death. Kaya nga po, kanina napapanood ko doon sa UCM, na there will really come a time na yung UCM po, Union Church of Manila, na kung saan nandun si Phoebe at siya ay conductor doon, na kung saan ang mga goat at ang mga sheep ay paghihiwalayin pagdating ng araw sa muling pagbabalik ng Panginoon. At yung mga sheep, okay, ito po yung metaphorical, isang figurative. Ang mga tupa ay ilalagay sa tamang sheep pen, pero yung mga kambing, yan, paparusahan. Yung, ano po yan, metaphorical. Yung pong mga damo, ika nga, another illustration, ay susunugin. Pero yung mga trigo ay itatabi sa kamalig. Okay? So, seryoso po ang Panginoon dito dahil isinulat sa Biblia at ilang beses binabanggit ito. Upang nang sa ganon, wala pong tao ang magsabi pagdating ng araw na, bakit hindi ko yan alam? Bakit walang nagkwento sa akin? Imposible pong walang nagkwento sa atin o walang nag-imbita sa atin o nagsabi sa atin ito, maaring hindi lang natin pinakinggan. Maaring binaliwala lang natin.
maaring hindi lang natin pinansin. Kaya nga napakahalaga na ang bawat isa sa atin dito mapakinggan kung ano ang turo ng Panginoon about His second coming. Gustong-gusto natin yung first coming, yung Christmas. Yan. Pagdating po ng December, yung December 22, perhaps, no? Yun ang pinakamalapit na linggo sa Kapaskuhan. Baka maituro natin ulit itong kapanganakan ng ating Panginoon. Ito po ang symbol. These are just symbols, no? Na pinapakita natin na kaya po nauso yung mga ganyang nativity upang ipakita na there was really a time in the history of mankind that God was born into humanity. God becoming man. Okay? Para siya ang umako ng ating mga kasalanan. At yun yung passion of Christ, no? Siya ang umako ng ating mga kasalanan para hindi tayo ang mapunta doon sa dagat-dagatang apoy, kundi siya na ang mag-suffer. Ang kailangan lang natin ngayon, tumingin sa Kanya. Manalig sa Kanyang ginawa. Kaya nga paghahandaan natin ito ngayon. Second coming. Sino nakahanda na dito ngayon? Kung sakasakali, ngayon dumating ang Panginoon, saan palagay ninyo kayo mapupunta? Personally, sagutin natin, saan kaya ako mapupunta? Kung ngayon biglang dumating ang Panginoon. Yan. Next week, yun ang pag-uusapan natin. Kailan darating ang Panginoon? Pero this time, pag-usapan muna natin, pag-aralan, yung setting. Kung ano ba nangyari at nagkwento si Jesus patungkol sa mga bagay na to. Naalala niyo last Sunday, by the way, yung pong ating pag-aaral ay chronological. May pagkakasunod-sunod. Okay? Last Sunday, natatandaan niyo ba yon? Nasa templo ang Panginoon. At inuobserbahan niya yung mga nagbibigay. Naalala niyo yon? Yung nawalan pa nga ako. Sa aking ibibigay. Kung kailan ang preaching ko ay giving. Ako nawala ng giving kasi nawawala yung aking envelope. Okay? Inobserbahan niya. Ngayon, kung titingnan niyo po sa Matthew 24, verse 1 to 3, binanggit doon. Ito yung binasa natin kanina. Jesus left the temple. Ayan, umalis na si Jesus. Kasama yung kanyang mga alagad and was walking away when his disciples came up to him. Tinanong siya to call his attention to its building, to the building of the temple. Okay? Siguro magnificent yung building. Siguro malaki. Siguro maganda. Kaya lahat sila, Panginoon, tingnan po yung building. Okay? Yung temple. Sumagot si Jesus sa kanila, Do you see all these things? Nakikita niyo ba itong mga templong ito? Itong building na to? I tell you the truth. Not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Okay? So parang nagpa-prophesy na si Jesus kung anong mangyari doon sa temple ng Israel during His time. Okay? So, nakikita nila, magnificent yung temple, pero sinasabi ni Jesus, nakikita niyo ba yan? Darating ang panahon, babagsak lahat yan. Everyone will be thrown down. Now, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, ayan na, nandun na siya sa Mount of Olives, kasama yung mga disciples niya, kinausap uli siya, this time privately. Privately kinausap siya ng kanyang mga disciples. Tell us, they said, when will this happen? Ano yung when will this happen? Ano yun? Yung pagbagsak ng templo. Di ba? Sinasabi niya kanina. Nakikita niyo ba to? Okay? Not one stone will be left on another. Lahat yan babagsak. Everything, okay, will be thrown down. Yun ang tanong nila. Kailan mangyayari yun? Okay? Pero dinugtungan nila ng dalawa pang tanong. Kailan mangyayari yung pagbagsak ng templo? Yung sinasabi mo, Panginoon, sa amin kanina na lahat masisira. Kailan mangyayari yon?
Pero may dugtong pang silang tanong. What will be the sign of your coming? Di ba? Tayo, pinag-aaralan natin, Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Ano ang palatandaan ng muling pagbabalik ng Panginoon? Tayo, alam natin, kung may palatandaan, yung pag-asa natin, yung ating pag-asa, yung ating forecasting, alam nila, may palatandaan kung magbabagyo, di ba? Kaya nga nakakapag-forecast sila. Maghanda kayo, ha? Kasi malakas ang bagyong darating. Okay? Yung mga hindi naghanda, ayun. Sigurado, masisira ang kanilang mga tahanan. Pero makikita natin sa TV, di ba? Unti-unti na talagang tinatali nila yung kanilang mga bahay. Okay? Naalala ko nung araw, nung bata ako nung malapit na, hindi lang malapit yung bagyo, bumabagyo na nun. Yung father ko, nag-alala kasi yung antena ng bubong namin, okay? Nasa bubong pa yung mga antena nung araw, ay bakali pa rin. Niyaya ako ng tatay ko nung bata pa, teenager, umakyat ng bubong para tanggalin yung antena at ibaba. Nangihinayang ba siya? Yung antena tayo ngayon. Pero di yata niya nakita na delikado yun, sa amin, dalawa. Pero inakyat namin yun. Kaya naranasan ko umakyat ng bubong na medyo may hangin at may ulan, Okay? So, alam natin, may palatandaan na may darating na bagyo. Ito ngayon, ang tanong sa kanya ng mga alagad niya, ano po yung palatandaan na muli ka nang babalik? Di ba magandang mapag-aralan nga natin yon? Di ba? Para paghandaan natin kung ano yung pagpabalik niya. And, what will be the sign of the end of the age? Okay? So parang, yung tanong na yon, bagamat magkahiwalay, pero iisa lang yun magiging sagot At yung sagot ay nandoon sa binasa natin kanina na ating pag-aaralan ngayon. So ngayon, ang tanong ko uli, sino sa atin ang handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Tayo ba'y nakahanda? Kung sakasakali man, sa bagyo, in-announce na dadaan halimbawa sa Kabikulan. Ano sa palagay nyo dapat gawin ng mga taga-Bikulan? Maghanda sa darating na bagyo. What if hindi naghanda? Ano sa palagay nyo mangyayari? Damage, destruction. The same is true. Sa coming of the Lord, His second coming, and at the end of the age, nakahanda ba tayo? Pag hindi tayo nakahanda, distraction. Kaya nga, ang maganda dito, binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan upang pag-aralan ang buong Biblia. Hindi yung kung ano lang ang topic na gusto nating mabasa. Kundi iisa-isahin natin ang lahat ng topic dito sa Biblia. Hanggang sa dumating ang Panginoon. Okay? Kung hindi pa siya dumadating, tatapusin natin ang buong Biblia. Okay? Para pag-aralan kung ano ang kanyang kalooban, kung anong dapat natin gawin hanggang sa muli niyang pagbabalik. Dahil sa muli niyang pagbabalik, ay iba na magiging kaharian nun. Okay? Iba na magiging setup. Hindi na ganito. Ang Diyos na mismo ang ating magiging Pangulo, ang ating gobyerno, ang ating Panginoon. At hindi lang dito, sa buong mundo. Kaya iba na po setup nun. Kaya dapat pinaghahandaan natin yun. Makakasama ba tayo doon? O makakasama tayo doon sa dagat-dagatang apoy? Judgment day yun. Kaya, when will this happen? What will be the sign of your coming? And what will be the sign of the end of the age? Sinong handa? Sino ngayon sa atin ang handa? Kaya nga, ang magiging topic po natin na pinamagatan ko, who is prepared for the Lord's second coming? Dalawa po nakita kong klase ng tao dito na sinasabi. Pero dapat, pareho nating makita ito. Pero mas mahalaga yung ikalawa na makita natin. Kasi, meron pong ilan na laging nakafocus sa mga signs sa muling pagbabalik ng Panginoon. So I would say, who is prepared for the Lord's second coming? Not those who are focusing on the signs. Yung mga palatandaan. Di ba? Tanong ng mga alagad kanina, what will be the sign of your coming?
And what will be the sign of the end of the age? Katapusan ng mundo, katapusan ng lahat. Ng generation na to. Ano yung mga signs na yon? Yes, walang masama na mapag-aralan lang natin to, pero wag doon tayo masyadong mag-focus. Kasi, baka mamaya, nakafocus lang tayo sa sign, pero hindi naman tayo naghahanda pagdating ng Panginoon. Okay? So, tingnan po natin. And what are the signs of the Lord's second coming? Ano-ano ba to na signs na makikita natin? Ang una po, na makikita nating sign of the Lord's second coming is the rise of false Messiah and false prophets. Binanggit po yon sa verse 4 and 5. Jesus answered, "Watch out that no one deceives you, for many will come in my name." Darating daw sila sa pangalan ni Jesus, kiniklaim nila, "I am the Christ," and will deceive many. Marami daw ang darating. At sila ang nagsasabi na sila ang Kristo. Sila ang anak ng Diyos. Siguro, huwag na tayong lumayo, no? Dito sa Pilipinas, meron nun. Di ba? Na siya daw ang anak ng Diyos. Kung meron pang ganyan, no? Kung si Jesus ang anak ng Diyos sa Israel, siya daw ang anak ng Diyos na pinadala dito sa Pilipinas. Kilala niyo yun, di ba? Tinutukoy ko? Si Kibuloy. Yan. Walang halong biro yun, no? Parang talagang obvious na obvious siya. Okay? Nasabi nga niya, lahat kayo, bago kayo makarating sa Ama, kailangan dumaan kayo sa akin. Talagang kiniklaim yun. Parang siya si Kristo. Si Kristo nagsabi nun, di ba? Si Jesus ang nagsabi nun. No one can come to the Father except through me. Pagkatapos ito, sa ikiklaim ni Kibuloy. Kaya nga po, malaki pananagutan. Pero tingnan nyo, ha? Mas marami sumusunod sa Kanya kaysa sa mga nagtuturo ng Biblia. Mas marami ang sumusunod sa Kanya na nagsasabing siya daw ang Kristo. Kaya nga, pinraphesy na ni Jesus yun eh. Marami sa panahon na yon ang mga mandadaya. Magsasabing sila raw ang Kristo. At marami ang madadaya. Many will be deceived. Okay? Nakikita nyo siguro, laki ng kanyang kingdom, no? Kingdom nga ang tawag nila, no? Pero kita mo, yung mga truth na pinangahawakan ng salita talaga ng Diyos, na si Jesus ang itinataas, ang hindi tao, hindi yung pastor, hindi yung mga ngaral, kundi si Jesus ang itinataas, mangilan-ilan lang, oh. Ilan-ilan lang tayo, no? Pero kaya nga sabi ni Jesus diyan, many will come in my name, I am the Christ, and will deceive many. Binanggit din po sa verse 11 na, and many false prophets will appear and deceive many people. Marami pa rin ang taong madadaya. Again, ingatan po natin ito dahil ito siyang palatandaan. Okay? Na malapit nang dumating ang Panginoon. Okay? Dahil sa maglilitawan o magsusulputang false Messiah and false prophets. Ano pa po ang sign of the Lord's second coming? Sabi po doon sa verse 6a hanggang 7a, wars, giyera. You will hear of wars and rumors of wars, and see to it that you are not alarmed. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. Dito lang sa ating panahon. At kahit nung 1980s, meron na mga ganyan. Israel, Iran, Iraq. Tapos ngayon, Russia, Ukraine, Israel, nako talaga naman. Andun lagi yan. Pero sabi nga dyan, huwag kayo munang mabahala. Pero ganyan talaga mangyayari. Mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Nations will rise against nation, kingdom against kingdom. Ano pa po ang mga signs? Okay, meron ako nakitang 6 na signs dito eh. Dito sa binasa natin kanina from verse 1 hanggang verse 14. Another sign is natural calamities. Verse 7b, there will be famines
and earthquakes in various places. Taggutom. Naku, makikita po ninyo, no? Ang dami ng mga, sa Africa, talagang tuyo ang lupa. Okay? Talagang walang makain ang mga tao. These are signs, but only signs na ganito mangyayari. Earthquakes, kaliwat kanan. Di ba, may balita. Alam niyo po ba yung balita na yun na dito daw sa anong tawag doon? Yung the big one. No? Nasa fault daw tayo, no? Ng big one. Okay? At inaabangan po yan ng mga ng mga, but these are signs. Maraming ganito ng mga palatandaan ng second coming. At lahat ng ito ay parang nangyayari na ngayon Right? Parang nangyayari na ngayon. Persecutions, another sign. Sa verse 9. Then, you will be handed over to be persecuted and to put to death. And you will be hated by all nations because of me. Although, nire-refer ito sa Israel mismo. Okay? At dadating din ang panahon na talagang persecuted sila, ipapatay sila, they will be hated by all nations because of Jesus. Pero parang hindi yata ganun ang nangyayari ngayon sa Israel Kasi may video na clip ako napanood one time na may nagpipreach sa Israel mismo about Jesus that they must come to know and put their faith in Jesus. Grabe yung video clip na yun. Sa Israel mismo yan Sa present day Israel. Mga batang kalalakihan mga kalalakihang bata, binabato, pinalalayas, yung nangangaral. Patungkol kay Jesus. Ayun ang sinasabi dyan, Israel will not just be handed over to be persecuted, katulad ng ginagawa sa kanila, ng Hezbollah at gumanti lang ang Israel, pero hindi. They will be hated by all nations because of Jesus. Ang problema, ang Israel, they hate those who preach Jesus. Kaya nga, meron akong isang theological forum na inattendan. The Israel before is not the Israel today. Okay? Hindi na Judaism ang hawak nila, kundi Zionism. They are more on idolatrous na rin. Kasi yung Zion as a religion, yun ang kanilang pinangahawakan. Kaya medyo ingat din tayo. Okay? Yes, Israel is the chosen people of God, pero are they hated by the nations because of Jesus? Baka hindi kaya tungkol kay Jesus. Baka because of being chosen people of God. Pero kung sila man mismo ay i-hate nila ang mga taong nangangaral sa kanila patungkol kay Jesus, may malaking pananagutan din yon. Kaya again, these persecutions, I do believe, noong una, they will be hated. Okay, sa umpisa. Pero I could say na ito'y pwede ring ma-refer dun sa mga Christians. If you are sharing the Word of God and people hate you because of Him, then, ito yung persecution na maririnig natin. Di ba? Meron tayong maririnig na mga Christians na talagang tinutuligsa ng mga ibang tao sa kanilang pangangaral. Kinakantsawan, nire-ridicule. Yung mga tagapangarap, di ba? Paulit-ulit kong sinishare ito. Dati, pagka pupunta sila para umattend ng Bible study, tatawagin silang mga buwang again. These are persecutions. Halimbawa, ikaw ay umaattend na ng gawain, nakikinig ka na ng salita ng Diyos, tapos mga kaibigan mo, mga barkada mo, mga kaklase mo, ganyan ka na, naku, alam mo ba na ganyan. Tapos, iiwanan ka na nila. Ayan. Part yun ng sign of the second coming. Another is yung apostasy, betrayal, and hatred. Sabi din po doon sa verse 9, and at that time, many will turn away from the faith. Yun pong ibig sabihin ng apostasy. Turning away from the faith. Dati ka nang nasa pananampalataya,
pero dahil sa marami kang naririnig, or maaring hindi mo kayang tanggapin na iwanan ka ng mga kaibigan mo, at ang gagawin mo, iiwanan mo na lang yung pananampalataya at makikibagbarkada ka lang. Many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Okay? So, again, sana dumating ang panahon na makita natin na kung tayo ay kinamumuhian ng mga barkada natin dahil sa pagdalo natin sa gawaing ito, dahil sa pakikinig natin at sa pag-share natin sa kanila, pag-invite natin sa kanila para makilala din nila si Jesus. Si Jesus ang usapan dito, ha? Nako, part yun ng sign na malapit na muling pagbalik ng ating Panginoon. Okay? Kaya wag po tayong matatakot na di baling iwanan tayo nila. Wag lang tayo ang iwanan ng Panginoon. Okay? Or wag nating iwanan ang Panginoon para pakisamahan lang sila. Kasi ang sign yon na many will turn away from the faith. Iiwanan nila yung pananampalataya. Okay? Kaya po, ito'y isang sign. Mag-ingat tayo mga kabataan and even yung mga nagtatrabaho sa opisina. Okay? Maaari kasi kayong tanggalin dahil sa inyong pananampalataya, kasama yon. Pumili ka, pananampalataya mo o magstay ka dito. Okay? Katulad ng pelikulang God's Not Dead, pinapipili yung mga estudyante, ay hindi pala pinapipili, pinasusulat nung philosophy professor nila, yung mga estudyante, sulat nyo, God is dead. Yung isang Christian, hindi niya masulat yun. Kasi, para sa kanya, God is alive. At, kung hindi daw sila susulat noon, ibabagsak sila ng professor. That is turning away from the faith. Kaya nga, hold on, mga anak, mga kapatid. And, the last sign of His coming is the increase of wickedness. Verse 12, because of the increase of wickedness, dadami, lalaki pa ng lalaki ang mga gagawa ng kasalanan. Okay? Yung kriminalidad, madadagdagan palalo. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. At hindi lang yung increase of wickedness, the love, yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pag-ibig natin sa ating kapwa, ay unti-unting manlalamig. Bakit? Punong-puno ng kasalanan. Okay? So, ito po yung mga signs. Okay? Pero sabi po diyan, sabi doon sa binasa natin kanina, all these signs do not signify Christ coming. Hindi pa raw. Bakit? Natin nasabi yun. Sabi po sa verse 6, letter B, such things must happen. Mangyayari muna itong mga to. Ano yung mangyayari? Rise of the false Messiah, okay? Wars, natural calamities, okay? Persecution, apostasy, betrayal, and hatred, as well as increase in wickedness. All this must happen. But the end is still to come. Wala pa naman pala, pastor Ayan. Wala pa pala Okay? At binanggit yon sa verse 8. All these are just beginning of birth pains. Sa mga nanay, siguro naiintindihan yun, yung birth pains. Mga tatay, yung mga kabataan, hindi pa masyado maintindihan. Yung bang nagsisimula ng, naku, mukhang lalabas na yung baby. Pagkatapos, pagpunta mo sa ospital, hindi pa po, wala pa po. False alarm po yan. Pero may pain. So, ganun ang simula daw nitong mga mararanasan natin. Parang siyang birth pains pa lang. Umpisa pa lang. Pero hindi pa katapusan. Kaya nga po yung mga naranasan ngayon natin sa buong mundo, lahat itong binanggit natin kanina, naranasan natin to sa buong mundo, right?
Lahat ng binanggit natin kanina. Okay? False Messiah, false prophets, apostasy, wars, calamities, increase of wickedness, persecution, lahat ito nararanasan natin. Pero, ito'y pasimula pa lang daw. Pasimula pa lang, mga anak, mga kapatid. Pasimula pa lang. Ang tagal pala niyan, Pastor. Kailan ba talaga ang dating? Next week, yun ang pag-aaralan natin. Kung kailan ang pagdating. Ang kailangan lang natin ngayon, sino ang handa? So katulad ng binanggit natin kanina, who is prepared for the Lord's second coming? Alam mo, hindi yung nakatuon ka lang sa signs. Bagamat nakikita natin, nandyan na lahat sa paligid natin ng signs na malapit nang dumating ang Panginoon. Pero hindi yun tayo dapat ganun lang, nakatingin sa signs. Let us not be those people who are focusing on the sign, but let us be those people who are focusing on the Son. The Son, Jesus Christ. Okay? Let us now focus on the Son, the Lord Jesus Christ. Yes, we may hear all these signs. Pero kung hindi tayo nakafocus sa Diyos, anak, sa ating Panginoong Jesus, baka ma-sidetrack tayo. Okay? So we must focus now on the Son, who is none other but our Lord Jesus Christ. So how can we focus on the Son? At yun ang atin dapat matutunan. Pastor, if I will not focus on the sign, kasi lahat ng signs nandito na. Naririnig na natin. Nakikita nyo ba lahat ng signs? Andito na yun, di ba? Naririnig natin sa TV, sa radyo, lahat. Napapakinggan natin, lahat. Pero, ang mahalaga, focus on the Lord Jesus Christ. Focus on the Son. So how can we focus on the Son? Binanggit po doon sa last two verses na binasa natin kanina. One, sa verse 13, we must be committed to the Lord. He who stands firm to the end will be saved. Manatili tayong matatag hanggang sa huli. Kahit na sabihin natin, Pastor, ang tagal na pala niyan. Ang tagal ko nang nakikita yung signs ng wars, famines, earthquakes, persecution. Pero sabi ng Panginoon stand firm till the end. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, bro, ate, stand firm till the end. Stand firm till the end. Okay? Stand firm till the end. Be committed to the Lord. He who stands to the Lord in the end, till the end, will be saved. Kaya dapat manatili tayong matatag. Kahit na kinakantsawan na tayo ng mga barkada natin. Okay? Kahit inaalipusta na nila tayo, kahit nire-ridicule na nila tayo, manatili tayo. Lord, I want to know you more. Gusto ko pa rin malaman, Panginoon, kung ano dapat kong gawin hanggang sa muli mong pagbabalik. Gusto ko pong paghandaan ang muli mong pagbabalik. I want to focus on you, Lord. Kaya brothers and sisters, I ask you, please stand firm till the end, so that we may be saved. At ang pangalawa na nakita ko po dito sa verse 14, compassion to the lost. Not only committed to the Lord, but compassion to the lost. Bakit compassion to the lost? Sabi po kasi sa verse 14, ito po ang pinakamaliwanag na sign. Kung tutusin, nandito sa verse 14, yung sign, okay? Na malapit na talaga ang pagdating, ang end of the age. Di ba? Tinanong kanina, di ba? When will be your coming? And what will be
the sign of your coming, and what will be the sign of the coming of the end of the age. Sabi po dyan sa verse 14, and this gospel of the kingdom, itong mabuting balita, yun ang ibig sabihin ng gospel, mabuting balita. At ang mabuting balita patungkol sa paghahari ng Diyos, the gospel of the kingdom of God, will be preached, ipapangaral in the whole world, sa buong mundo, as a testimony to all nations, bilang patutuo sa lahat ng bansa. And then, the end will come. Kanina, lahat ng signs na binanggit doon, patungkol lang sa birth pains daw, pasimula. Pero pag naipangaral na raw, ang mabuting balita patungkol sa paghahari ng Diyos sa buong mundo, the end will come. At alam niyo po ba, nito lamang pong after pandemic, nauso yung pangangaral ng salita ng Diyos sa buong mundo. Bakit po sa buong mundo? Kasi noong araw po, ang nakakapakinig lang ng preaching of the gospel of the kingdom, kung sino umaattend sa church. Yan, tayo-tayo lang nandito, di ba? Pero marami ang hindi nakakapakinig. Pero ngayon, nakikita po natin, binabati natin lagi. May mga kapatiran po tayo na nakikinig sa New York, sa California, sa Quezon City, sa, anong tawag doon? San Mateo. Okay? Sa lahat ng bahagi ng mundo, may nakakapakinig na po ng salita ng Diyos. At alam niyo po, ang isang gusto ko po kay Ate Vicky, kasi si Ate Vicky, binabato niya yung ating link every Sunday sa kanyang mga kaibigan. Kaya nga po nakakapakinig din, pati mga kaibigan niya. Sabi ko, the Lord bless you, Ate Vicky, dahil alam ko, ang nais niya is marinig ng buong mundo yung pangangaral ng salita ng Diyos. Andun yung compassion to the lost. Kasi kapag hindi natin napakinggan ang salita ng Diyos at hindi tayo nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon, definitely, kasama tayo doon sa mga lost. Masasama tayo dito. Pero the Lord is faithful in His Word. Hindi pwedeng mangyari na the end will come na hindi nabigyan ng pagkakataon ang lahat ng tao sa buong mundo. The gospel of the kingdom of God will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Mapapakinggan po ng lahat muna yan. Kaya po, walang excuse ang sino man. Pero tayo, bilang paghahanda sa muli niyang pagbabalik, hindi lang yung magkaroon tayo ng commitment sa ating Diyos. Magkaroon din tayo ng compassion sa iba nating mga kaibigan, na pagka hindi nila napakinggan ang salita ng Diyos, hindi nila napakinggan ang na dapat magtiwala tayo at manalig sa Kanya, naku, talaga pong sila ay mananatiling nakahiwalay sa presensya ng Diyos. Kaya nga, let's also have that compassion. I-share natin si Jesus. Ako, natutuwa po ako kay Buds na na-invite niya itong mga barkada niya. At yung ilan, medyo halos linggo-linggo, no? Nandito na sila, no? Sana, hopefully, I pray na bawat isa sa inyo manatili every Sunday. Makapakinig tayo at magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Diyos. Ganon din kay Kenneth na minsan kinausap ako. Sabi niya, Pastor, magsisimula na po akong umattend ng church. Wow, sabi ko, Kenneth, the Lord bless you. At sana nga, hindi sa umpisa lang, magsisimula po akong makinig, umattend na ng church. Tatapusin natin, Kenneth. We will stand firm till the end. Right? Okay? Sana ganun po maging attitude natin nandito ngayon. That we will stand firm till the end. We will be committed to the Lord till His coming, and also share the gospel. Share this gospel of the kingdom of God to all the people that we know na hindi pa nila alam. Okay? At
ang Lord, I do believe, is faithful in His word, the end will come. Nung araw, limited lang talaga. Yung umaaten lang ng church, yun lang ang makakaparinig. Ang problema pa nga minsan, yung umaaten sa church, hindi yung word ang pinakikinggan o hindi yung word ang pinipreach. So pananagutan yun ng mga ministers na katulad namin. Hindi yung word, kundi kung minsan ay yung current events. Pinag-uusapan yung kung ano nangyayari sa mundo, sa bansa, sa barangay, pero hindi pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang mahalaga na maripakinggan. The gospel of the kingdom should be preached. So again, sana magkaroon tayo ng compassion na to sa mga naliligaw pa ng landas, na sila man ay makapakinig ng salita ng Diyos. And then, the end will come. I do believe, if you will commit yourself to the Lord and have this compassion to the lost, you will be prepared for God's second coming. So brothers and sisters, be prepared to the Lord's second coming by being committed to Him and by having compassion to the lost. So as a challenge to everyone, at the Lord Jesus Christ's second coming, let us be prepared to pick the right choice. Not on the signs that we can see, hear, and experience nowadays. Yes, surely they will come as in the beginning of birth pains. But pick the right choice. Be prepared to the Son Himself. Being committed to His work and having compassion to the lost by sharing to them His Word. Manalangin po tayo. Panginoon, nawa sa pangangaral po ng iyong mga salita, ang iyong banal na Espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan upang nang sa ganon, Panginoon, ang bawat isang nandito ngayon nakikinig ng iyong salita, maging yung mga nasa online, paghandaan ang muli mong pagbabalik. Lord, lahat ng paghahanda namin sa mundong ito, mababaliwala kung hindi kami sasampalataya sa iyo, kung hindi kami mananalig sa iyo. Dahil ikaw lamang ang tanging makapagliligtas sa amin mula sa spiritual death, mula sa dagat-dagatang apoy. Ikaw lamang, O Diyos, ang katotohanan, ang tanging daan, at ang buhay na walang hanggan. Sa iyo lamang po namin masusumpungan, Panginoon, ang ultimate salvation na kakailanganin po namin. Lalo't higit sa muli mong pagbabalik. Dahil ang sino mang hindi sasampalataya sa iyo ay makakasumpong ng judgment. Kaya nandito rin kami, Panginoon, inaalay din po namin ang aming buhay sa iyo, na magkaroon din kami ng compassion to the lost. Katulad mo, Panginoon, ibinigay mo ang iyong buhay upang lahat kami na nawawala, naliligaw ng landas, ay makasumpong ng pananalig at pananampalataya sa iyo. Ganon din naman nawa, Panginoon, ang maging taglay ng aming puso, na makumbida namin yung iba naming mga kaibigan, mapakilala namin ikaw sa kanila, upang sila man ay magkaroon ng pananampalataya at hindi lubusang maligaw ng landas. Lalo tigit, nakikita naming malapit na muli mong pagbabalik. Kaya Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin dito ngayon. Habang pinakikinggan namin ang iyong mga salita, bigyan mo po kami ng commitment sa aming mga puso.
na manalig kami sa iyo lamang, O Diyos. Bigyan mo rin kami ng compassion, Panginoon, na ibahagi namin ang mabuti mong balita ng pagliligtas sa iba naming mga kaibigan upang sila man ay makasumpong ng kaligtasan. Tulungan mo po ang bawat sa amin nandito. Tulungan mo po kami. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Oh Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Yes, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see you. I want to see you. We want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, we want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. I want to see you. Let's sing holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Amen, Lord. You are holy, O God, and you are coming again. We want to see you. We want to be part of your kingdom. Sustain us, Lord. Sustain us. Nawa ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Yesus, at ang pagsama ng banal na Espiritu sumaatin lahat, ngayon at magpakailanpaman. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. God bless us all and see you next Sunday.
Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. It's holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. I want to see you.